Oh my God! Mga minamahal, pati mga eskwelahan, kino-call out, kinakalampag na rin po ngayon itong si Quezon, itong si Cheese Escudero sa kanyang ginagawang pandidelay, pagpatay sa madaling sabi, dito nga po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo to mga minamahal. Yan o, isa sa pinakamalaking university. Nagsalita po. Hindi na ata nakatiis. Kasi constitutional duty yan yung impeachment na yan, and yet binababoy lang ni Quezon. Dapat nga madisbar yan or tanggalin bilang Senate President eh. Sabi dito, Ateneo School of the Government urges the Senate to push Sara Duterte impeachment trial. Rinig mo, Quezon? Rinig mo! At bukod pa dyan, merong 88% according to the SWS survey na mga Pinoy na gustong harapin ni VP Sara Duterte ang impeachment. At bukod pa dyan, sa WRN, 90% ng mga Pilipino abay gustong harapin ni VP Sara Duterte ang impeachment. Gets mo, Quezon? Ilan pa bang eskwelahan? Ilang klase pa bang organisasyon ang kailangang sumigaw para nang makita mo? The Ateneo School of the Government of the Ateneo de Manila University has called. Ito, binabasa natin yan mga minamahal. Yan, binabasa natin yan. Has called on the Senate to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Sa madaling sabi, dapat nga shall forthwith. Inasikaso. Diba? Emphasizing the process is sacred duty. O, sacred duty yan. Ibang term, constitutional duty. Duty nyo yan. Hindi yan yung pinatas lang sa inyo. Kumbaga, sacred duty nyo yan. Sacred duty enshrined in our Constitution. Kumbaga, duty nyo yan para bilang respeto na din sa ating konstitusyon. Alam naman naming bastos ka, Cheese Escudero, sabi pa nga ng nanay ni Heart Evangelista taong 2014. We all know na bastos ka. But then naman sana, dito naman lang sa mamamayang Pilipino at sa ating konstitusyon, kahit pa paano magkaroon ka naman ng character development. In a statement on Sunday, the Ateneo School of the Government reminded the senators that as they are public servant, their mandate is based on the public trust. Yan na nga yung sinasabi ko. So, ano yung karapatan ni Bato para gumawa ng isang draft resolution para ipagtanggol or patayin ang impeachment ni VP Sara Duterte? Na, sabi ko pa nga sa inyo, isa siyang huwes. Isa siyang senador, judge ng impeachment. Supposedly, dapat siya ay neutral. Hindi bias. Patas ba? Hindi yung pagkiling, may kumikiling sa kabila. Dispensing the case without benefit of the trial is dereliction of duty and clear attempt to whitewash the accusation raised against the public official. See? Malinaw. Kahit sila, napapansin din nila na balak din yung patayin ng impeachment. Kasi ang daming issue eh. 'Di ba? Bukod sa hinarang at dinrable ng 3 buwan, ngayon i-a-adjust June 11.
Tapos, alas 4 ng hapon, 1 oras lang yung proceeding. Tangina men. Sino yung niloloko ninyo? Diba? Tapos, naglabas ng date si Tolentino na kaya naman isagawa yung impeachment within 19 days. Eh di sana kung sinimulan ninyo nung February, eh di natapos na sana ngayon. Hindi yung minamadali ninyo. It also emphasized that the impeachment process ensures that every public official remain faithful. O, naintindihan ninyo? Faithful to its sworn duty to serve the public with dedication, commitment, and most importantly, integrity. Meron kaya sila nun? Integridad? May question mark lang. We pray that they would remain true to the Senate institution stands for upholding the Constitution, promoting Democrats' value, and serving national interest. The Senate President Francis Escudero earlier presented the updated timeline of the impeachment trial, with June 11 marked as the presentation of article of impeachment. It was originally scheduled for June 2. So, see? Hindi natin kailangan basahin yan. Unti-unti nang bumoboses. Baka pag hindi natuloy yung impeachment, people power ang labas niyan. Naintindihan ninyo? Kaya tayo dito binabagyo or inuulanan dahil dito kay Quezon kasumpa-sumpa ang ginawa Malaking kababuyan Di ba mga minamahal? Grabe. Tapos idolo nyo yan? Naku, baka mamaya yung ibang mga grupo, mga federation, sige, tingnan natin, antay tayo ng balita. Mga kabataan na mismo, yun, mga schools pa lang. Paano yung mga maliliit na grupo ng mga kabataan? Baka mamaya yun yung sumugod dyan. At yariin na itong si Quezon at matanggal ng wala sa oras dahil sa kanyang kabobahan. Ay nako mga minamahal, sobrang nakakapikon tong mga pangyayaring to. At kailangan natin tong iboses paulit-ulit. Kasi kung sa ganitong pamamaraan lamang ako makakatulong para makapanghikayat tayo ng mga tao na ituloy ang impeachment, then why not? Bakit ko itatanggi or ipagkakaitang malit nating boses? Dahil pag nagsama-sama yan, lalaki po yan. Public opinion is the very most important opinion sa lahat ng bagay. Bakit? Dahil sa public opinion, nalalaman mo na ganito pala yung gusto ng taong bayan, ganito yung problema ng taong bayan, ito yung hinaing nila. Lalo pat pag nagva-viral yan. Kaya i-share ninyo mga minamahal itong ating video, ha? I-share ninyo, tas galit na galit tayo, di ba? Habang sinishare ninyo, nanonood kayo, lagyan nyo ng caption, nakakainis ka Quezon, mag-resign ka na. Yan, i-share ninyo. Tapos i-click nyo yung like ng video na ito. And also mga minamahal, huwag nyo kalilimutan yung share. Di ba? Hit notification bell. Yan, yung notification, lagi nyo po yung hinihit. By the way, baka mga next day, kasama na po si Mima sa rally na mangyayari. If ever na hindi maulan or maganda yung panahon, sasama po tayo dito nga po sa rallying gaganapin ng, tawag dito, pinangungunahan ng ML party list ni Leila de Lima. Okay? Mga minamahal, see you soon at kita-kits tayo dun, ha? Magrarally, rarampa tayo, iboboses natin ang ating karapatan. Hindi lang karapatan ko, karapatan ninyo at karapatan ng taong bayan. Alright, mga minamahal. Yun po, it's me again, Alicia ninyo. Yes, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat kayo dyan, mga kababayan. Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa pagsuporta sa ating channel. Walang tigil na panonood sa atin. Maraming salamat. Salamat po.
Ingat, mga kababayan.